Idinawit ng dating intelligence officer ng Customs sina Congressman Paulo Duterte, Second Gentleman Attorney Mans Carpio at dating Presidential Advisor Michael Yang sa 6.8 billion pesos sa shabu shipment na ipinuslit umano sa bansa noong 2018. Git ni Duterte, walang kredibilidad ang testigo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Yan daw ang ibinanta sa dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban para manahimik sa kanyang nalalaman sa nasabat na shipment ng shabu noong 2018. Ito yung 6.8 billion pesos na shabu na naipuslit sa bansa sa loob ng ilang magnetic lifters. Ang sabi ni Guban, base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap, ang mga tunay na may-ari ng shipment ay sina Congressman at Presidential son, Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte, at dating Presidential Advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. Pero nang imbestigahan noon ng Kamara at Senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pagbabanta ang kanyang dinanas, di lang para sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang anak. Alam namin kung nasaan yung anak mo, sa Makati. Madali kidnapin yan. Kaya nang humarap na raw siya sa pagdinig, ibang tao ang kanyang itinuro. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself, I testified during the hearing on October 30, 2018, and instead of naming Pulong Duterte, Mans Carpio and Michael Yang as the owners of the shipment, based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Acerto as the one who has knowledge that the shipment consigned to Bicabatri contains illegal drugs. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang politiko, pero tumanggi siya, kaya siya raw ang nabilanggo. Ano po ang partikular na batas ang ibabayolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng First Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan, yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Sa huli, si Guban ang naipit, nakasuhan at nakulong. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucor, nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Nagmosyon ng Quadcom na ilipat ang kulungan si Guban na ngayon ay nakakulong sa New Bilibid Prison. Pinapadalo rin ng komite sa susunod na pagdinig ang lahat ng personalidad na nabanggit ni Guban. Sabi naman ni Nooy DENR Undersecretary Benny Antiporda, mga kasinungalingan ang sinasabi ni Guban na hindi raw niya kakilala. Hindi rin daw niya personal nakakilala sina Yang, Carpio at Congressman Duterte. Sabi naman ni Congressman Paulo Duterte, hindi rin niya kilala si Guban at sigurado siyang hindi siya kilala nito. Wala raw silang transaksyon, kaya walang rason para pagbantaan si Guban kung babanggitin niya ang pangalan ng kongresista. Hindi raw matatawag na star witness si Guban dahil na-contempt na siya noon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling. Anya walang kredibilidad si Guban at nais daw makita ni Duterte ang sinumpaang salaysay nito para mapag-aralan nila ng kanyang abogado. Ayon naman kay Attorney Raymond Fortun, abogado ni Michael Yang, hearsay ang mga pahayag ni Guban. Taliwas din daw ang ilang pahayag noon ni Guban under oath sa mga pahayag niya ngayon. Dagdag ni Fortun, walang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents at hindi rin daw siya ang consignee. Kaya sa ilalim ng batas, hindi si Yang ang may-ari ng kargamento. Sinisika pa namin makuha ang panig ng second gentleman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.